Hi! Hi! This is your girlfriend, Ate Jing, and this is Bible Talks, Food for the Soul. Okay, so yung ating last episode ay nabanggit natin doon yung Sacred Heart, no? Yung meron siyang apoy sa ibabaw. So binanggit naman kasi natin, ilang ulit na rin po, pasensya na at hindi namin na itutuloy sa sobrang daming pumapasok sa isip favorite namin. natin ang Sacred Heart. Of course, at napakagandang kahulugan nung Sacred Heart na yan. So ito na po, ipapaliwanag na natin ngayon tungkol sa apoy para maunawaan natin na hindi porke apoy sa Biblia ay impyerno po. Kasi nakakatakot naman kung babasahin natin apoy na, di ba, Parusa. parusa. And ito yung karagdagan natin. Pagka pala ang Bible, binasa mo, at ang pagkakaunawa mo ay nagbigay sa'yo ng takot, ibig sabihin mali ang pagkakaintindi. Oo. Diba? Kasi bakit naman tayo tatakutin ng Diyos? Yun na nga eh. Di ba? So ibig sabihin, kaya nga naalala ko yung mga lola natin, Ate Jing, nagro-rosaryo. At karaniwan yung pagro-rosaryo, nakakatulog. Kasi nga, karaniwan yan, nagagalit tayo bilang apo, tignan mo itong lola ko na to, pagro-rosaryo tapos tutulugan. Samantalang kung titingnan natin, ang pakikipag-usap sa Diyos o pakikipag-ugnayan sa Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng Kapayapaan. Amen. Kaya naman ito, sana nga mabigyan namin kayo ng kapayapaan sa ating ipaliliwanag sa araw na ito. So Ate Jing, binanggit mo nga pala yung Sacred Heart. Konting background nga ulit nun. Sige, ulitin lang natin, mabilis. So, yung Sacred Heart of Jesus, makikita natin may puso. Sa gitna, merong apoy sa ibabaw, nag-aalab na apoy, at tinik na nakapaikot sa puso. So in short, sabi mo nga, ang naging paliwanag mo noon, bakit may apoy sa ibabaw? Ito yung maalam na pagmamahal, at sa madaling sabi, ito yung unconditional love. Yes, napakaganda niyan. Kasi nga, tayo pong mga tao, sanay tayo na magmahal, laging may kapalit. So pag di ka mahal, hindi mo mahal. Pag mahal mo, tsaka lang. Tsaka mo palang mamahalin. Pero pagdating sa Diyos, lagi niya tayong mahal. Lahat tayo, kahit na makasalanan, kahit banal, mahal niya tayong lahat. Of course. So ngayon, ito na. Patutunayan natin ngayon o ipapaliwanag natin ang apoy sa Biblia po ay hindi tungkol sa impyerno. At hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot. Ito, bigyan natin ng sandali lang konti lang na paliwanag para naman yung takot natin ay mawala. So Ate Jing, pag masaya ka, ano ang feeling? Langit. Langit. Amen. Langit yan pakinggan mabuti. Pag malungkot ka. Impyerno. Ayun. So tignan natin, Kung masaya, langit. Of course, syempre, di ba kaya nga sabi mo, wow, Webby, heaven, masaya ka. Naririnig natin yan, expression, langit ito. Of course, pagka nakakaramdam ka ng iba yung kaligayahan, langit. Pag malungkot ka, di ba, ano ba to? Impernong buhay naman to. Diyos ko. Kaya ngayon, tingnan natin, pasimplihin natin. Yung impyerno pala ay damdaming malungkot, at yung langit ay damdaming maligaya. Ganun lang. So pag gumagawa tayo ng kabutihan, ito yung sinasabi lagi, dugtong na rin natin pala, bigla ko naisip, sabi ng ibang mga nag-aakay na ibang sekta, o again, di tayo against sa ibang sekta, binabanggit lang natin, sabing ganun, kapatid, tigtas ka na ba? Sabi. Alam mo yun? Oo. Ang tanong, saan? Sabi. Anong sagot nila? Sa kumukulong? Asupre ba? Asupre. Oo. So malamang si Ate Jing, hindi masyadong natatanong ng ganyan. Asupre. Kumukulong asupre. Totoo lang. Pagka naman tinanong mo saan yun, hindi nila maituro. E de, pasimplihin natin. Kung mula paggising mo sa umaga, syempre sa umaga, alam mo sa gabi. Paggising mo sa umaga, pagmulat na mata mo, naisip mo agad, paggawa ng kabutihan, Ate Jing. Tapos ngayon, ginawa mo na siya. And then, sa sobrang saya mo, nagpatuloy ka ng paggawa ng kabutihan mula umaga hanggang bago matulog na sa isip mo, Lord, paano kaya bukas makapagpasa kaya ulit ng salita ng Diyos? Kabutihan ba yon? Kabutihan. Kabutihan. So kung maghapon kang gumagawa ng kabutihan, saan ka naligtas? Sa paggawa ng? Masama. Amen. O kasalanan. So hindi impyerno po. Ang impyerno, damdaming malungkot. Okay? So ang langit, damdaming maligaya. Amen. Tsaka di ba? Ang Diyos ng pagmamahal. Amen. Hindi siya Diyos ng parusa. Yes, tama. Di ba ganun yun? Tama yun. Kaya hindi tayo dapat matakot sa Kanya eh. Yes. Dahil ang dapat makita natin doon,
yung mga nangyayari sa atin, gaya ng mga pagsubok, dahil yun sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. At gusto niya tayong makapiling. Amen. Minsan nga, napapaisip ako, segue naman po kami, pasensya na. Actually, may script kami, pero hindi matutuloy yan. Dahil naman po, dinadalisay tayo ng Holy Spirit, karagdagan ito. Kung minsan nga iniisip ko, tama ba nating sabihin na God-fearing ka? Oo naman, sinasabi naman natin yun. Kasi iniisip ko, ba't ka matatakot sa Diyos? Siguro, dagdagan natin. God's fearing, meaning takot kang gumawa ng kasalanan sa Kanya, pero hindi ka takot sa Diyos. O yun. Takot kang Tama. magkulang. Takot kang magkulang at takot ka rin na makasakit sa Diyos. Amen. Dahil alam naman nating mahal na mahal niya tayo, bakit nga naman natin sasaktan din yung taong Amen. nagmamahal sa atin at yung minamahal natin. Karagdagan na rin, pag tayo po'y malungkot dahil sa ating pagkukulang, sigurado yung ating Panginoon Diyos, malungkot din siya. Malungkot din. Siya ang unang-unang nababagabag pagka tayo nagkukulang. Kaya naman ang kahilingan sa atin, tignan po ninyo lahat ng gospels natin, ay tungkol sa pag-aakay o pagbimisyon, ano? Tungkol po sa pagliligtas ng ating kapwa. Hindi pwedeng tayo lang ang ligtas. Itong Bibliyang ito, bakit ito nandito? Para magbigay ng kapayapaan sa atin. Para maramdaman natin kung ano yung apoy na sinasabi. Tama, So, sabi ni Ate Jing kanina, sabay kami nagsalita, yung pong maalam na pagmamahal, ito yung unconditional love. Okay. So, tuloy na natin. Okay. So, ngayon, nabanggit muna natin kanina tungkol po dun sa Sacred Heart at napakaganda niyan. Maalab na pagmamahal dahil yung apoy nga sa ibabaw. And hopefully, lahat tayo pag natuto sa aral ng ating Diyos ay maging unconditional love na rin yung ating maibigay sa ating kapwa. And ito, may mga nakalap tayong impormasyon at mga talata kung paano nating ipaliliwanag yung pong ating apoy ay hindi talaga siya impyerno. So, siguro Ate Jing, simulan natin. Pakibasa mo naman yung ating 1:15, 5-6 na gospel o ng ating talata. Pakibasa nga Ito po. yung tungkol sa sangang hindi namumunga, di ba? Yes. Yan. So sinasabi ay, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Yes. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagi sa apoy at masusunog. Yes. Yan. So ngayon, paikliin natin yan. Ito po, lagi na itatanong sa atin to sa ating introduction ng ating Bible study na ginagawa sa Santo Niño. Ito po yung paborito namin kasi sa totoo lang, dito mawawala ang ating pagkatakot sa apoy. Ano? So paiksi natin sabing ganon, tipunin ninyo ang mga sangang hindi namumunga at itapon sa nagliligas na apoy. At yung mga sangang hindi namumunga, ito yung mga sanga na hindi nakakonekta kay Jesus. Yes. So ngayon, Ate Jing, ikaw ba sa madaling pag-iisip nung hindi ka pa nagba-Bible study, nung simula mo pa lang, nung sinabi yung mga sangang hindi namumunga, anong klase ba ng tao sa'yo? Ang tingin mo doon sa mga yun? Hindi fruitful, di ba? Parang hindi nakakagawa ng kabutihan o hindi sumusunod sa utos ni Jesus. Oo nga. Di ba? Parang actually, hindi ka fruitful. Napakaganda ng sagot ni Ate Jing. Pero kasi ako, nung bago ako, sabing ganun. Yung mga sangang hindi namumunga, mga kriminal, sabi ko. Totoo naman. Sa biglaang pag-iisip, yung mga mababaw na kaunawaan, totoo lang, kung hindi mo naman aaralin ito, ay maaaring ganun lang yung ating maging pakahulugan dito. Yung mga masasama. Masasama. Oo. So ngayon, i-differentiate natin So bigyan natin ng halimbawang kwento. Ito, yung mga taong nagkukulang o yung mga taong kriminal, masasama. Ibig bang sabihin kung sila nakapatay, nakapanakit ng kapwa, nagnakaw ng hold up, sila ba, ate, nagmahal ba sila ng kanilang kapwa o hindi? Hindi. Kasi nakasakit sila nun, di ba? Nakasakit. Paano naman ito? Meron nagsabi, uy ako, basta ako, mabuting tao ako hindi nga ako lumalabas ng bahay kaya wala akong kagalit. Ang tanong, meron ka bang ginawang kabutihan? Ayun. Hindi ka nga lumabas. Ayun. So parang nalagpag yata tayo. O di sige, balikan natin. Hindi ka lumabas ng bahay, so ibig sabihin, wala kang minahal, kaya wala kang nakagalit din Wala. Ang tanong, hindi nagmahal itong nasa loob ng bahay na hindi lumalabas, At yung kriminal,
na nasabi natin, nakapanakita ka po ng hold up, tawag ito, anong tawag doon? Ng kidnap, ng hold up, nagnakaw. Nagnakaw yan. Lahat yan, ba't nila nagawa yan? Sigurado kasi Ate Jing, hindi sila nagmahal. Ano ngayon ang pinagkaiba ng taong nasa bahay at yung taong gumawa ng krimen? Pareho silang hindi nagmahal. So walang pinagkaiba. Wala. At kung ganon, ibig sabihin pala, yung ginawa ng kriminal at nung nasa bahay lang ay parehas pong kasalanan. Kasalanan parehas. Yes. So, hindi... Dahil inaasahan sa atin ng Diyos, di ba? Ang sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen. Hindi na natin nasunod yun. So, ibig sabihin pala, kung ganun nga, nakagawa ng kasalanan parehas, so, hindi pinag-uusapan kung malaki at maliit. Ang pinag-uusapan dito, nakagawa ka ng kasalanan. At dahil dito, hindi ka naging mabunga. Mabunga. Oh. Yes. So, ngayon, tingnan natin ito. Yung mga taong hindi marunong magmahal, sa madaling sabi, yun ang ibig sabihin ng ating binasa, no? Yung mga taong hindi marunong magmahal, tipunin daw, so yakapin natin yan. Kung masama talaga, sa leg mo yakapin hanggang maging kulay blue, sabi ni maging violet, sabi ni Father Marlo. Shoutout kay Father Marlo. Sana makasama ka namin. Hello po. So, biro lang yun. So, ibig nating sabihin, tipunin yung mga taong hindi marunong magmahal at tilapon sa nagniningas na apoy. O, ayan na. Naku Ito na yung sinasabi natin. Yung apoy na ito. Ano ba itong apoy na ito? Sana hindi impyerno, no? Actually, nabanggit naman na natin kanina. Hindi naman talaga impyerno ito. And ito nga, meron tayong mga patunay na ito'y hindi impyerno. Tingnan natin. Ayon po sa ating Lucas 3:16. Pakibasa, Ate Jig. Ito naman yung tungkol sa binyag sa apoy at Espiritu Santo, no? Yes. Sabi dito, nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Ayan. So ito na, i-reveal na natin yung pinakamagandang sagot dito. So binanggit ang susunod sa kanya, yung magbabautismo sa atin ng Espiritu Santo at ng apoy. Ang tanong. Ang sagot. Ayan. Okay. So ang tanong natin, sino ang kasunod ni Juan Bautista noon? Si Jesus. Amen. So ulitin natin ang sinabi ni Juan Bautista, hindi siya yung tagapagligtas, kundi yung susunod sa kanya na mas makapangyarihan. Walang iba kundi si Jesus. Ibig sabihin, yung apoy, dala ni Jesus. Tama. Siyang may dala. Ang tanong ate, may narinig ba tayo o may napag-usapan ba tayong impyerno? Wala. So ngayon, kung sinasabi natin si Jesus sa may dala ng apoy, ibig sabihin pala, yung mga taong hindi marunong magmahal, itatapos saan? Sa maalab na pagmamahal ni Jesus. O Amen. sa maalab na pagmamahal ng iyong puso. Sana nga. Alam niyo, sana nga, yung aking puso ang nakatira dito si Jesus para naman taglayin ko yung kanyang maalab na pagmamahal. So ngayon, eto na. Dagdagan na natin ito. Napakaganda na nung ating tatalakayin. So maliwanag, hindi binabanggit sa Biblia ang impyerno pagdating sa apoy. Oo, ang pinag-uusapan dito, maalab na pagmamahal. Maalab na pagmamahal. Kaya nga din, balikan natin yung Sacred Heart na binabanggit ni Ate Jean kanina o yung kanyang ipinaliwanag. Bakit po merong apoy yung kanyang puso? Ibig sabihin, siya ay merong unconditional love para sa buong sangkatauhan. So ngayon na sinasabi, kung tayo po, sa ginagawa natin ito, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakalalim. Sana nga, sa ating pong salita ng Diyos, sana maunawaan natin na yung pong binabanggit na apoy dito, yung mga taong hindi marunong mamunga, sana sa katulad natin, sana kung dala natin si Jesus sa ating puso at tataglayin natin yung unconditional love o maalab na pagmamahal ni Jesus, ay dali natin sa ating mga puso. Yung mga taong hindi marunong magmahal. Bakit? Ate Jing, kung sakali po ba, meron taong hindi magandang ugali, minahal mo ng maalab. Ano kaya ang pwedeng ibato sa'yo nun? Pwedeng ibalik sa'yo? Mahalin ka rin kaya niya o hindi? Pwedeng hindi, pero pwedeng dahil naturuan na rin natin siya magmahal o naging halimbawa tayo ng pagmamahal, pwedeng mapalambot din natin ang puso ng mga taong
may Ganon. matitigas na puso. Yung mga taong hindi fruitful. Yung mga hindi fruitful. Kaya nga kailangan ng mga maging mabuti tayong halimbawa na pwede Yes. nilang tularan. Yes, and ito yung naiisip ko. Alam po ninyo, once again, babanggitin natin yung ating brother, na si Brother Ryan. Sabi niya, kinikilig daw siya pagka merong mga taong nagkukulang sa kanyang harapan. And Mahirap. why? Why is that? Alam mo ko ako, baka hindi ako kiligin, manginig yung laman ko. At masuntok mo lang. Masuntok ko no? lang. Oo. Kasi napakahirap naman kasing mahalin talaga ang taong nakakagawa sa'yo ng kasalanan, ng pagkukulang, yung nakasasakit sa'yo. Yes. Parang iisipin mo na sila yung kahuli-hulihang taong mamahalin mo. Yes, Diba? oo naman, oo naman. Kaya lang kay Brother Ryan, sinasabi niya, pagkain ito ng kaluluwa. Oo nga Kaya lang ko ako para kayong kainin Di bali lang magda-diet lang ako kung ganyan ang ugali. Pero biro lang. So tignan natin ito. Paano kinikilig si Brother Ryan pag kami nagkukulang sa kanyang harapan. Alam po ninyo, yun ang best time para patunayan sa Diyos na ikaw at ang Diyos ay merong ugnayan. Di ba? Napakaganda nun. Actually, kinikilabutan ako. Sana maabot din natin yung ganung antas. Sana ng kabanalan. alam po ninyo si Brother Ryan 23 years na po siya sa gawain sa pakikipag-Bible study and napakadami na rin naman niyang naituro. Kagaya ko po, ako po ay produkto din naman ng turo po ni Brother Ryan, pero ito po ay tatanungin ko pong utang na loob sa mga totoo at tunay na nag-akay talaga. Kung hindi nagsimula, actually po sa father po ni Ate Jing, sa kanya po nagsimula yung Bible study ng Santo Niño. And through her parents po talaga, kaya kami napunta dito at ako po sobrang thankful ako dahil sa kanila kasi po yung pong kaligtasan ay nauunawaan mo na kung paano mong gagawin. Kagaya sa simbahan, sinasabi na humayo kayo at ipalaganap ang salita ng Diyos o mabuting balita. Ang kaligtasan. Ang problema, may naunawaan ka ba sa pagliligtas? Ang ating pong mga misa ay isang buong ritual ng paghahanda para tayo po ay mag-mission sa ating kapwa. And we are very thankful dahil po sa parents ni Ate Jing ay nagkaroon tayo ng guide kung paano makakapaghanda sa atin pong pagliligtas sa ating kapwa at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So tignan natin sa ating pong naintindihan ng pagninilay mula sa apoy. So ito pala yun. May kahirapan ito, Ate Jing, Siyempre naman. Kasi, sabi ko nga, kung mayroong magkukulang sa harapan ko, sasakalin ko. Si Father Marlo talaga ang gagamitin ko dito Halimbawa na kailangan sasakalin. Sasakalin mo kung hindi mo daw kayang Hindi, tiisin sabi talaga. niya, yayakapin mo. Yayakapin pala. Kaya lang nga sa leeg hanggang magkulay violet siya. Sa totoo lang, biro lang kay Father Marlo yun. Pero sa atin talaga, ang hamon sa atin po ng ating gospel ay handa ka bang taglayin yun ang unconditional love ng ating Panginoong Jesucristo bagamat siya ay ipapako sa krus? Tinanggap niya yun. Actually, meron nga ako nagawang tula nung medyo bata-bata pa ako. Bata ka pa naman Oo. Abay, 29 ka pa lang. Alam mo, nakasulat doon, kung sakaling ikaw ay pasakitan, kaya mo bang ngumiting may katamisan? Ganun. Pakiulit, parang ang lalim naman nun. Kung sakaling ikaw ay pasakitan, kaya mo bang ngumiting may katamisan? Ngiting aso? Ang katamisan kasi ito, kumbaga sa pagngiti mo, kasama yung pagmamahal na kalakip ng ngiti. Sana nga magawa nating lahat. Alam naman natin, kami po ni Ate Jing, hindi kami perfecto, pero pinipilit natin makasubok, makahabol at makagampan sa tunay na gampanin para sa ating Panginoon Diyos. And ito po yung ating pinakamagandang idaragdag pa. Sana po nakuha ninyo ang ibig sabihin, yung atin pong pinag-usapan tungkol sa apoy. Kaya nga meron tayong mga references para katunayan na hindi po tayo nag-iimbento ng mga paliwanag dito, kundi ito po ay galing sa Biblia mismo. So maliwanag yun, pag tinipon yung mga sangang hindi namumunga o yung mga taong hindi marunong magmahal, itapon mo dyan sa puso mong sana merong maalab na pagmamahal. Yes. And napakagandang na ang ating karagdagan, yung maalab na pagmamahal ay yung unconditional love. Sinasaktan ka na, tuloy ka pa rin. Yes, mahal mo pa rin.
Ito po yung siguro masasabi namin, wala na siguro kaming utang sa inyo dahil yung mga paliwanag na binabanggit namin ay ito na, natapos natin. Siguro, sa susunod nating mga spiritual pampaliwanagan, ay hindi lang po lahat ng ating magiging dagdag dito ay lagi nilang gospel. Siguro, magbigay tayo ng mga aral na makapagmumulat sa ating mga kapwa Katoliko. Para naman sa ganun, maunawaan natin yung ritual ng simbahan. Oo. Bakit tayo nag-sign the cross? Bakit tinawag na Ginoo si Maria? Ano ang ibig sabihin ng Katoliko? Di ba? So, abangan po ninyo. So, siguro, yun lang, maunawaan po ninyo, ang apoy sa Biblia ay simbolo ng Maalab na pagmamahal. yes, So, or dapat hindi na unconditional tayo love. matatakot pag nagbabasa Yes. tayo ng salita ng Diyos. Yes, isipin po ninyo, Sodom at Gomorrah. Siguro, ito, extrang dagdag lang, ano? Na yung ekang, apoy sa langit, nahulog daw. Isipin ninyo kung galing sa langit yung apoy, di maliwanag yun. Galing sa Diyos yung pagmamahal. Di ba? Na makapagbibigay sa'yo ng kaligayahan ng damdamin o langit na pakiramdam. Tinalakay na po natin sa nakaraan nating video yan, ano? So yun po, pakatandaan natin, sana sa atin pong lahat, bagamat may kahirapan yung atin pong magampanin, pilitin natin. Sabi nga, Ate Jing, ano yung paboritong phrase ni Tita Puring sa Kapitan Pepe? Unti-unting ano yun? Unti-unting sapilitang pagbabago. Yes. Pakipaliwanag mo nga ng kaunti, Ate Jing, para bago tayo magtapos ay maunawaan nila. Siyempre, di ba, lahat naman tayo may pagkukulang, may kahinaan, yung mga weaknesses natin, di ba? Yes. Ngayon, kapag napasok tayo halimbawa sa ganitong gawain, o sa aralan, o sa prex, di ba? Hindi naman ina-expect na paglabas natin. Let's say, natapos natin yung 2-day, yung prex, di ba? 2 days yun. O Kaya yung kursilyo, yung parish renewal, Tapos ang akala ko nun, hindi ka uuwi pag nandun ka. Yun pala, Pwede pala. uwian pala. Ngayon ko lang nalaman, so pwede na. Oo. So, hindi naman gano'n na, let's say, first time ka naka-attend ng Bible study, banal ka na kaagad. Yes. Hindi naman gano'n. Maalala ko yung sabi ng kwento bakit nagkukulang ka? Di ba member ka ng Bible study? Tinanong, gaano ka ba katagal dyan sa Bible study? 2 days pa lang. Oo. Di ba nakikita, o kaya sa bahay, di ba ang sungit-sungit natin? Ayun. Lagi tayong galit Yes. sa mga anak, kapamilya, no? Sasabihin, nasa Bible study ka pa naman, yung sungit-sungit mo. Kaya nga. Hindi ganon, kasi hindi naman po kaagad nababago, di ba, yung ating dating nakagawian. Nakagawian, oo. So, nauunawaan naman ng Diyos yung ating unti-unting sapilitang pagbabago. O yun, mahalaga yun kasi kahit na unti-unti at isapilitan. Sabi nga natin dito sa gampanin natin na ito, pwede ka namang magbabago Huwag kang mag-akay o huwag kang mag-mission. Kaya lang, pag nagsisimula ka na mag-mission, obligado. Siyempre Hindi mo naman. dapat may patanaw sa iyong inaakay. Matipong ito ba yung nag-aakay sa akin? Ang sama ng ugali nito So parehas kayo magiging masama Ang ugali. nakakatuwa nga nun, kaya yung ikinabubuti rin ng meron tayong inaakay, Yes. nababago rin natin yung ating sarili. Of Dahil course. syempre gusto natin maging mabuting halimbawa sa kanila. Of course. Puro kabutihan din ang ipapakita natin para Yes. nang sa gayon sila man, kapag nag-akay naman na sila, Ganun din. ganun din ang gagawin nila. And ito yung gusto nating idagdag. Siguro panghuli na ito, huwag nating pakasiguraduhin na tayo po hindi magkakasala. Ang tao hanggat nabubuhay ay talagang magkakasala. Magkakasala. So sa atin, ang mahalaga lang, unti-unti nating subukan na baguhin ang ating sarili. Pilitin nating mapairal yung alin, maalab na pagmamahal o yung ating unconditional love. Oo. Pilitin natin as Christians, Catholic Christians, i-claim natin na tayo pong lahat ay sana taglayin natin yung kagaya ng kay Jesus na pagmamahal o yung puso niya. Maalab na pagmamahal, bagamat nasasaktan. Diba kasi nga, meron nga siyang tinik sa, Sa sa palibot niya, sa puso nung wala pa ako dito, di ko naiintindihan at takot ako. Ngayon, hindi na. Oo. Kahit paano, yung pong kaligayahan ng damdamin, langit, hindi ka mukha dati. Puro Oo nga. impyerno. Di ba minsan pinag-usapan natin, ano ka ba yung mga pagbabago? Minsan tinatanong natin sarili, ano ba yung mga pagbabagong naganap sa atin nung unti-unti tayo nagkakaroon ng aral, di ba? So dati may sumagot, dati mga 10 bote ng Red Horse, sa isang linggo. Sarap. Tapos, Di isang gabi lang yun.
Isang gabi lang Isang yun, gabi lang yung yun. 10 bote ng Red Horse. Tapos, dahil sa patuloy na pakikipag-aralan, nabawasan naman yung kanyang bisyo. Ginawa na lang niyang 5. Sa palagay mo, ikatutuwa ng Diyos na 5 bottles na lang ng Red Horse yung nakoconsume niya. Oo naman, pero ito nakakagulat guys. So sa mga kapatid natin dyan, may tanong naman ako. Paano kung sa loob ng 1 taon, kung nakaka5 bote ka ting gabi, ay umabot sa 1 taon, hindi ka ngayon nagdagdag, 5 pa rin. Ang tanong, Ate Jing, matutuwa kaya ang Diyos nun? Sa palagay ko, matutuwa naman. Kasi, Nakakagulat Bakit? hindi mo na dinagdagan. Di ba mas Ayun. masama yun kung dinagdagan mo pa? Pero pinanatili mo na lang na ganun. Umaasa Sa palagay kasi ang Diyos sa atin. Tama yun Tama yun, no? Umaasa ang Diyos sa atin na hindi ka na magdadagdag, ano? Bukod sa ikaw ay nakakalima, at least alam mo sa sarili mo, hanggang dito ka na lang, kaysa naman madagdagan. So ayan panibago na naman na eye-opener sa mga manginginom natin. Hindi sa mga Pero wag mo naman sabihin, panatilihin mo yung pag-inom mo. Wag, kumbaga, Diba? example lang yan, ano. Na kumbaga, ang Diyos po kasi nakatingin sa pangkasalukuyan. Tingnan Hindi din sa atin natin yung nakalipas. ating health, di ba? Of course. Ayan. Hindi namin ini-encourage Alam na ninyo. uminom kayo at maglasing. Opo. Alam niyo may naisip naman akong aral dahil dyan. Pero, bago yan, ikakat na natin itong ating talakayan kasi okay na yun. Siguradong abutin tayo hanggang mamayang gabi kung sakali. Napakaraming aral, ano. So muli po, tandaan natin, ang apoy, hindi pala impyerno, kundi Maalab na pagmamahal. or Unconditional unconditional love. Kaya naman po, muli po, this is your Kuya Fred. And Ate Jing, This is Bible Talks, Food for the Soul. Bye! Bye!